So, pag lang ulit natin yung YT. Baka mawala eh. Then, yung FB page. Sana pagpunta ko ng FB page yung marami nang nakapollow. No guys, no? Ay. So, inequalities na guys. So, sana magets. So, let's say meron tayong x minus 3 over x plus 1 then greater than 0. So, anong gagawin pag ganito na? So, meron itong set of numbers na possible solution sa given. And last time yata naturo ko to. If nanood ka ng live nung nakaraan, gets mo na to. So, kato Dito guys, marami dito. So, kunin natin yung restrictions na muna. Or yung critical values pala. So, punta tayo sa critical values or critical points. Depende kung trip nyo. So, paano makuha yung critical values? Kapag meron tayong numerator tsaka denominator, guys, i-equate natin yung pareha sa 0, no? So, ibig sabihin, yung x minus 3 natin sa numerator, equate natin sa 0. So, which means magkakaroon tayo ng x equals 3. Then, sa denominator natin, anong kakalabasan? Kung meron tayong x plus 1 doon, pag in-equate natin sa 0, magkakaroon tayo ng x equals negative 1. So, ibig sabihin, itong 3 natin, tsaka negative 1, sila yung mga critical values natin, So, pwede mo siya kunin guys sa number line. So, nang ginagawa natin, gusto mo siya i-graph para ma-visualize mo. So, sa graph, sa number line, kung ito yung 0 natin, yung 3 nasa right niya, then yung negative nasa left. So, kapag nga, sabi ko dati, kapag wala tong or equal, ibig sabihin, itong mga critical values natin is excluded. So, kapag excluded, naka-open circle lang yung mga points na yon. Hindi sila parts ng solution set. So, ibig sabihin, ito na sila guys, no? So, ngayon, kuha tayo ng test points. So, yung mga test points natin, ano yung mga gagamitin nating points? So, ibig sabihin, kukuha tayo ng points dito. Sa left ni negative 1. Sa middle ni negative 1 tsaka ni 3. Tsaka sa right ni 3. Saan yung mga pwede? So, pwede sa left ni negative 1 is negative 2. That's correct. Then, kung available yung 0, gagamitin natin. Then, sa right ni 3 is yung 4. So, magkakaroon tayo ng negative 2, 0, tsaka 4, no? Pwede naman decimal. Basta ikaw magsasolve. So, punta tayo sa negative 2, no? So, meron tayong negative 2, guys. Pag pinlag natin siya dito sa original na given or sa given natin, ano magiging sagot dito? Kung meron tayong negative 2 na ipa-plug sa x minus 3 over x plus 1, anong magiging sagot? So, negative 2 minus 3, that is negative 5 over negative 2 plus 1, that is negative 1. And negative 5 over negative 1, that is positive 5. And yung positive 5 is greater than 0. True or false? That is what? True. That's correct. So, lagay natin true. So, kapag true guys, ibig sabihin, yung sa left ni negative 1 is part siya ng solution set. So, shade natin yan. So, pag ginamit naman natin yung 0, magkakaroon tayo ng 0 minus 3, which is negative 3 yon, over 0 plus 1, which is 1. Wherein magkakaroon tayo ng negative 3 over 1, which is negative 3. Greater than 0 ba siya? True or false?
So that is false. Ibig sabihin F. So kapag false, sabihin hindi natin ito kukunin. So punta tayo sa right. So kapag sa right naman guys, kunin natin yung 4. So magkakaroon tayo ng 4 minus 3, which is 1, over 4 plus 1, which is 5. So magkakaroon tayo ng 1 over 5 or 1 pip. And greater than 0 ba yung 1 pip? So that is true. So kapag true guys, shade din natin. So ngayon para kunin yung interval, may dalawa tayong solution, no? Yung nasa gilid parehas. So yung nasa left guys, that is negative infinity. Then nasa right is positive infinity. So which means, left to right yung pagbasa. So kung mag-start tayo sa leftmost, meron tayong negative infinity. Hanggang sa negative 1, kasi doon siya mag-stop. And dahil nga excluded yung negative 1 natin kasi hindi siya shaded, so magkakaroon tayo ng parenthesis, pati sa infinities. Then, meron pa tayong another solution sa right side. So, magkakaroon tayo ng union. Same process, left to right. So, start tayo sa 3. Hanggang positive infinity natin. So, dahil excluded, parenthesis pa rin ito parehas. So, ito yung magiging solution set natin, guys. Using interval notation. Anyways, if hindi naintindihan, dito yung pwede. So, what if ganito yung given? Number 8. Sundan ba? Tunog na kayo, puro nood. Kung nag-subscribe kayo dito, guys, di may 600 followers na agad ako. Napunta kayo dito. Ano pa lang eh. 11. Ayun nyo akong subscribe. Follow. So, number 8 na. So, number 8, let's say meron tayong x plus 4 over x minus 2. Less than or equal sa 2. So, ano mong gagawin dito, guys? Ano yung gagawin mo una? So, kailangan kasi equate natin sa 0 yung inequality natin, no? So, papasok natin sa loob yung 2. I-rewrite natin sila as x plus 4 over x minus 2. Then, kung positive yung 2 natin dito, pag nilipat sa left side, magiging minus 2 siya. Then, less than or equal sa 0. So, ngayon, ano na gagawin natin? So, gagawin natin to guys, single fraction. So, kailangan natin kunin yung LCM, no? Or LCD pala. So, kunin natin yung LCD. So, meron tayong LCD guys. So, meron tayong denominator na x minus 2. Then, sa whole number natin, meron dong 1. Ibig sabihin yung LCD natin is magiging x minus 2 lang. So, which means, yung term natin sa left side, i-over natin silang lahat sa x minus 2. Then, i-divide lang to guys dito. Kapag parehas yung denominators, sa denominators ng term mo, magiging 1 lang yan na. Then, ita-times natin yun sa numerator natin. So, magkakaroon tayo ng 1. Or kunin natin yung x plus 4 muna. Yung numerator. Then, yung x minus 2, divide mo sa x minus 2, magiging 1 yan. Then, minus yung numerator natin na 2 dito. Then, kung meron tayong x minus 2 dito, guys. Tapos, i-divide natin sa over 1 na ito. Ganun pa rin yung kakalabasan, no? X minus 2 pa rin. Then, yung symbol natin. Then, 0. So, pag in-expand natin tong numerator, anong kakalabasan? Kung meron tayong x plus 4 times 1 minus 2 times x minus 2, anong kakalabasan nun? So, yung first term, magkakaroon tayo ng x times 1, which is x. Then, 4 times 1 magiging 4. Then, dito guys, sa left, sa kabila, meron tayong negative 2 times x, which is negative 2x. Then, yung negative 2 times negative 2, magiging positive 4. All over yung x minus 2 natin.
Then yung symbol. So, pag sinimplify natin tong x plus 4 minus 2x plus 4, anong kakalabasan? So, combine like terms, yung mga pwede combine. Tong x tsaka negative 2x, magiging negative x. Then yung 4 plus 4, magkakaroon tayo ng 8 over x minus 2. Then yung symbol natin. So, kung meron tayong negative x plus 8 over x minus 2, anong so nagagawin? So, kunin natin yung critical values na. So, kunin natin yung mga points, guys. Ano yung magiging critical values natin? So, para makuha yung critical values, yung numerator na negative x plus 8, i-equate lang natin yung sa 0. So, basically, pag nilipat natin yung tong negative x sa kabilang side, pwede naman kasi yung guys para maging positive na agad. So, pwede rin na itong 8 yung ilipat mo, pero magdi-divide ka pa. Pero gano'n na lang gagawin natin, na copy lang natin yung constant. So, i-copy lang natin yung constant. Yes, wow. So, pag kinopy natin yung constant na 8, then yung negative x natin, guys, pag nalipat sa kabilang side, magiging positive na. So, ibig sabihin, meron tayong 8 equals x, no? Then, sa kabila naman, sa denominator natin, meron tayong x minus 2. So, pag in-equate natin to sa 0, lipat lang natin yung negative 2 natin, magiging positive 2 na siya. So, ibig sabihin, meron tayong points na 2 tsaka 8. So, number line natin sila. So, sa number line, sabi natin meron tayong critical points. Kung ito yung 0, guys, then meron tayong 2 tsaka 8. So, ibig sabihin, dito yung 2. Dito yung 8 natin. Kasi positive sila parehas So, remember, meron tong or equal, no? Kapag merong or equal yung given na symbol, yung numerator natin, guys, lagi siyang naka-shade. Included yung magiging critical point natin doon, na. Pero pagdating sa denominator, guys, kahit meron siyang or equal, excluded yun. Kasi magiging undefined pag pinlag natin sa given. So, ibig sabihin, yung numerator lang magiging shaded, then yung denominator is open circle. So, yung 2 natin is open circle, while yung 8 natin is shaded. Sundan? Sundan ba yan? Kailan lang nag-change ng sign sa greater than? Pag nag-divide ka ng negative, change ng symbol, yata. Anyways, ito na siya, guys, na. So, kuha tayo ng point sa left ni 2, in between them, ni 2 and 8, tsaka sa right ni 8. Ano yung magiging test points natin? Ano yung mga possible na numbers na ilalagay natin na 3? Dali na. Wala. Burong na nga kayo. Pwede, pero hindi ngayon. Pero dito, guys, marami dito sa trig natin. May playlist ako doon dito, madami. Pwede may binge watch pag may time ka. Ito mga topic ko ngayon Pero halos nung nakaraang mga sessions, puro ganun yung ginagawa natin. Ito na muna. So, ang sagot? So, ano magiging sagot natin, guys? Ano yung magiging test points natin? Ayun yung sumagot. Huwag na yan. Ganyan na lang yan. Habang buhay.
So, meron tayo guys, sa left ni 2, pwede natin gamitin yung 0, no? Kasi nasa left niya yun eh. So, lagay natin dito yung 0. Then, sa between ng 2 at saka 8. So, any numbers between them, no? Pwedeng 3, 4, 5, 6, saka 7. So, gamitin na lang natin is yung 3. Then, sa right ni 8, pwede siya yung 9, no? Pwede rin 100. Siyempre, pinakamalapit. So, ayan, may test point na tayo na gagamitin. So, ito yung given, guys, no? Pwede natin siya ipa-plug. Ito yung mahirapan. So, i-copy ko lang. So, yung magiging test point natin is negative x plus 8. Then, over x minus 2. Yan. Then, less than or equal to 0. So, ito yung mga test points natin. So, basically, kung meron tayong 0 na ginamit, yung negative, tas 0 yung x, plus 8, that is magiging 8, di ba? Over 0 minus 2, that is magiging negative 2. So, yung 8 over negative 2 is magiging negative 4, less than or equal to 0 ba yun? So, anyways, so meron tayong, eto guys, true or false. So, meron tayong negative 4 less than or equal to 0. So, this is true. Kasi negative numbers, mga less than talaga sa 0 yan, no? So, kung true siya, shade natin tong part. Then, proceed tayo sa 3, sa middle. So, kung meron tayong negative 3 plus 8, magiging 5 yon over 3 minus 2, which is 1. And yung 5 over 1 natin is magiging 5. Then, less than or equal to 0 ba yun? So, ito magiging false na. Kasi positive numbers. So, dahil false yun, guys, hindi natin ito gagamitin na middle term. Then, proceed tayo sa 9. So, sa 9, ganun din gagawin. Negative 9 plus 8, that is negative 1. Over negative 9, 9 minus 2, that is 7. So, yung negative 1 over 7 is negative 1 over 7 pa rin siya, no? So, this is less than or equal sa 0 ba? So, dahil negative numbers, so, true siya. Less than talaga. So, dahil true yun, guys, shade natin tong part na to. Kasi part yun ng solution. So, ngayon din, meron tayong graph. Mas madali na siya kunin, no? Yung interval notation. So, ang pagbasa left to right. So, sabi nga natin, yung nasa left is in negative infinity. Yung nasa right is positive. So, yun. So, magkakaroon tayo ng tawag dito. From negative infinity hanggang kay 2. Wherein yung 2 natin, guys, is excluded siya, no? So, parenthesis lang to. Then, may other set pa tayo na solution. Yung sa right side. So, galing kay 8 hanggang sa positive infinity. Wherein yung 8 natin, guys, is may shade. So, bracket siya. Then, ito na yung magiging sagot natin. Using interval notation. Dapat nakikita niyo yung PT ko. Punta kasi kayo dito, guys. Marami na nga dito eh. Minsan tinatamad na ako upload eh. Nakakaantok mag-upload. Pag pinapakinggan ko yung boses ko, inaantok ako. So, let's say meron tayong x squared minus 9 over x. Then, greater than or equal to 0. So, paano ginagawa? So, basically guys, same process pa rin, no? Kunin natin muna yung critical values. So, sa critical values, katulad ng ginawa natin kanina, kunin natin yung numerator natin. That is x squared minus 9. So, remember, itong x squared minus 9 is equate natin sa 0, no? So, para makuha natin yung critical values na ito, guys, dahil
Meron tayong quadratic. Pwede may lipat yung 9. Or actually, pwede mo na i-factored form to. Then, ikay mo sa 0. Pero gawin natin is, lipat na lang natin yung 9. So, yung minus 9 natin, magiging positive 9 siya sa kabilang side. Then, pag in-square root natin siya both side, makakuha tayo ng x which is equals positive negative 3. Kasi yung square root ng tawag dito, ng 9 is 3, diba? Dahil equation siya, plus minus. Anyways, meron tayong dalawang points, that is 3 tsaka negative 3. Sa numerator to, ha? Then sa denominator naman, meron tayong x. So, equate lang natin yun sa 0. So, ayun na. Wherein guys, sabi nga natin, kapag sa numerator, kung meron or equal, sabihin shaded to. Then yung sa denominator is excluded. Then pwede na siya i-graph. So, meron tayong tatlong points, no? So, lagay lang natin. So, ito yung 0 natin. Ito yung 3. Ito yung negative 3. So, sabi natin guys, yung 3 tsaka negative 3 is included. So, naka-shade yun. While yung 0 natin, that is excluded. Kasi may restriction nga siya. Bawal siya maging 0. So, ngayon, meron tayong 3 points. So, same process, kukuha tayo ng test points sa left ni negative 3. Sa middle ni negative 3. Sa middle ni negative 3 tsaka ni 0. Nantok na ako. Then 0 sa 3. Then sa right ni 3. So, ano ni mga pwede natin gamitin? Anong grade? Test points. Ano lang to guys? Pero tuturo to sa ano, diba? Sa senior high. Pero pwede, meron yata sa grade 8. Ewan. So, sa test points guys, ano yung pwede natin kunin sa left ni negative 3? Pwede siyang negative 4. Sa middle negative 3 tsaka 0. Pwede siyang negative 1. Sa middle ni 0 tsaka 3. Pwede yung 1. Sa right ni 3 yung 4. So, ito na yung kunin natin. So, yung mga gagamitin natin, na. So, let's proceed tayo. So, kung meron tayong negative 4, ito yung given. So, pag nag-plug tayo ng negative 4 sa x, then may square siya, minus 9. Hindi mo siya pwede i-sign kasi meron or equal. Pag may or equal, mahirapan ganun eh. Paano kung positive tapos? Diba? Ikaw, kung kaya mo siya gawin ganun, pwede mo rin gawin. Pero mas safe kasi pag may mga numbers. Pero pwede kung gusto mo. Anyways, kung meron tayong negative 4 sa x, so parenthesis lang natin muna na. Then naka-squared yun, minus 9 over yung negative 4 natin. Then less than or equal to 0. So meron tayong negative 4. Hindi naman na ipagsabayan pa tong aso. May tao ba? Pag tumigil yung aso, start natin ulit. Ay, 20k na. Sino nagtatap niyan? Limited. So, meron tayong negative 4 squared, which is 16 minus 9. So, yung 16 minus 9, guys, that is what? 7. So, magkaroon tayo ng 7 over negative 4. So, yung 7 over negative 4, that is negative pa rin. Greater than or equal 0 ba siya? So, this is false. So, dahil false yon, x natin doon. Then, proceed tayo sa negative 1. So, kung meron tayong negative 1, then meron tayong x squared minus 9. So, magkakaroon tayo dun ng negative 1 squared minus 9 over negative 1. Then, greater than or equal to 0. Wherein, negative 1 squared, that is 1, minus 9 magiging negative 8.
then over negative 1, greater than or equal to 0. So, yung negative 8 over negative 1, that's magiging positive 8, greater than or equal sa 0. Which is magiging true yun. So, dahil true yun guys, ibig sabihin, sa number line natin, shade natin yung part na yan. Hanggang dito lang sa 0. Kasi in between lang nila yun eh. Then, punta tayo dito sa 1. Same process pa rin. So, meron tayong 1. Then, yun, plug natin. So, magiging 1 squared minus 9 over 1. Galing yun dito guys ha. Sa given. Then, greater than or equal to 0. So, yung 1 minus 9 magiging negative 8. And negative 8 over 1 is negative 8 na. So, greater than or equal to 0. So, this is false. So, kung false yun, sa number line natin, X pa rin yun. Then, punta tayo sa 4. So, magkakaroon tayo ng 4 squared minus 9. Pwede mo tulad yun guys ng parenthesis ha. Pinamadali ko na kasi. Pero, ganun pa rin naman kasing kakalabasan. Pero, dati parenthesis yan, lalo kapag may solution ka na. So, meron tayong 4 dito sa baba. Ito yung galing ulit ha. So, greater than or equal to 0. So, yung 4 squared, that is 16 minus 9 over 4. So, ito yung 16 minus 9 natin guys, that is 7 over 4. Greater than or equal to 0 ba yan? So, this is true. So, kung true yun, ito may shade din. So, ngayon, meron na tayong graph. Pwede na natin makuha yung solution set. So, meron tayo ditong shade, tsaka dito. Kasi meron tayong dalawang sagot na. Or marami, kasi set of solution siya. Anyways, meron dyang union. So, left to right, negative 3. Hanggang sa 0. Wherein yung negative 3 natin guys is part ng solution. So, greater than, may bracket. Then, yung 0 natin is hindi. So, parenthesis. Then, union, left to right pa rin. Start tayo sa 3. Then, may bracket. Kasi may shade. Then, pupunta siyang right. So, positive infinity yan. So, ito yung magiging solution set natin. So, last na. Para may tapos na ito guys, number 10 para sakto. So, let's say meron tayong 5 over, okay lang yun, for content naman ito eh. 5 over x minus 4. Tapos less than sa 3 over x minus 4. So, ito naman guys, same process na. So, kailangan naka-equate sa 0. So, yung gagawin natin is, ililipat natin itong term na to dito sa left side. So, magkakaroon tayo dito ng 5 over x minus 4. Then, ito magiging minus. Then, symbol and 0. So, remember guys, kapag meron tayong similar fraction, we can rewrite this as isang fraction na lang na. So, magkakaroon tayo ng denominator na x minus 4. Then, yung 5 minus 3 natin magiging 2. Then, less than 0. Then, pwede na natin kunin yung critical points. So, sa critical points natin guys, meron tayong denominator, diba? Values point. Basta pares lang yun. So, yung numerator natin, so whole number naman siya. So, kahit hindi natin gawin yun. Pero sa denominator, meron tayong x minus 4. So, equate lang natin sa 0. So, magkakaroon tayo ng x equals 4. So, dahil sa denominator to guys, though wala naman tong or equal, so understood na yun na ito is excluded na. So, ngayon, meron tayong 4. Ay, number line muna. All is well na. So, meron tayong 4. Ito guys. Then, that excluded siya. Open circle. Then, kuha tayo ng point sa left ni 4, tsaka sa right niya.
So, sa left niya, nandun yung 0. Sa right niya, pwedeng 5. Then, test point na. So, pag 0 yung pinlag natin, guys, sa given na to, ito natin kukunin yun na. So, 2 over 0 minus 4. That is magiging 2 over negative 4. Then, less than 0. Wherein ito is magiging negative 1 half less than 0. Which is magiging true. Kasi less than na. So, shade to guys, na part. Then, sa kabilang side naman, ganun din. So, pag ginamit natin yung 5, so magkakaroon tayo ng 2 over 5 minus 4 which is 1. So, magiging 2 over 1 yun. Less than 0. Or yung 2 over 1 natin is magiging 2 less than 0. Which is dapat greater than yun. So, magiging false to. So, ito magiging x. Or hindi siya magiging solution. So, gamit itong number line, pwede natin makuha yung solution set. So, sabi natin pag nakaturo sa left, magiging negative infinity. Yung sa right naman is positive na. So, from left to right, babasahin lang. So, magkakatay ng negative infinity hanggang kay 4. Wherein si 4 is excluded. So, parenthesis lang yung gagawin natin. So, ito na yung magiging interval notation nila. And kung hindi nyo naintindihan guys, maraming bits na ito sa YT. And popost ko na lang to sa Facebook. Then, yun.